Good evening mga kapaglaom and welcome back to Heal Thy Lifestyle. Karon maong episode 7 and today we're tackling a critical topic that affects many. Ang ato nga suhito nga ato baga saluhan karon nga gabi sa ato nga program is illegal practices in dentistry. It's a subject that demands our attention and vigilance. Karon nga mga panahon dili usay magbantay gyud ta tungod sa mga practices nga dili di ay siya kinahanglan no or dunay mga illegal nga mga practices. So joining me are two esteemed dentists who are passionate about patient safety and ethical practices in the field. So lipay ko nga makig-uban sa murag banggiitan nga mga kauban ako murag mangurog ani kay every time sa akong giingon sa mga previous nga mga episode nato nga murag ang akong gikadukan kada makaabay kog dentist o maka atubang kog dentist kay maglisod tag pahiyom no kay mga nindot gid sila mga pahiyom. So thank you so much for joining us this evening. Una is si Doc Vanessa Santa Ana, no? Thank you so much. Previous episode ubanta, di ba? Last week. 2 weeks ago, Pastor. 2 weeks ago, no? 2 weeks ago. So, and kauban sa nako si Dr. Lorraine Lois Blanco, no? So, muna sila ang mga bagiitan, mga ka-lifestyle, as far as moingon ta og dental, no? Kung moingon ta dental is concerned. So, ato silang makauban karon nga gabi mga ka-lifestyle. And so true, we also kanang kani sila nga pag-uban nila karon nga gabi ato tun-an ang ginatawag nga mo explore ta og what constitutes illegal practices in dentistry, no? The potential consequences for patients and how we can all stay informed to ensure safe dental care, no? So siguro maka-sulti gamay unsa isulti nimo about kanang sa illegal practices, Doc. No? Thank gamay you lang, for having naabay me. Mga illegal practices? Yes, Pastor, daghan kaayo. But before we go to those illegal practices, Pastor, let us first define kung unsa ang isa ka legal nga dentist. Okay. So, ato na siyang itakol karon, Doc, no? Pero naabay mga daghan kaayo ba nga dito sa inyo nga dapit nga kana mga illegal practices? Yes, Pastor, kana bitang mga gapang suroy-suroy nga mangita og pasyente para sukdan og marpil. Daghan ka na siya, no? Some gapang ibot na, Pastor, og ngipon. Yeah, no? So, sama sad kanang uban kanang kuan kanang barato na kayo. DIY braces, DIY, Pastor. DIY. Very common. Naanay ka ng pakural sa ngipon, no? Nag-practice sama niya na, no? So, tonight, we'll explore what constitutes illegal practices in dentistry, mga ka-lifestyle. And sa tinuod na siya, that's a great point nga ato gyud bantayan mga ka-lifestyle. So, let's dive in and shed light on this vital topic nga ato pag-iskutan karon nga gabi. So stay with us as we uncover the facts and provide guidance for making informed decisions about dental care, no? So ato na siyang i-discuss karon nga gabi aron masabtan sa ato mga kapaglaom o sa ato mga ka-lifestyle. But before that, atong pangayoon ang guidance of the Holy Spirit, guidance from God aron nga unsay atong isulti karon nga gabi, unsa nga information nga ato ihatod nila ilang madawat as a blessing ngadto kanila. So atong ihangyo ang tanan nga mga kaigsunan nga magdungo sila maulo aran sa pagampo. Dios nga labing amahanan nga nagastruno sa kalingitan, dinintak na sa kagabion, daghang salamat o Dios, nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo, makapadayon kami niini nga programa sa Heal Thy Lifestyle. Ginoo, nagahangyo kami nga kini nga programa magadala og panalangin ngadto sa mga viewers diya sa kanginan. Hinaot o Dios nga kini mahimong panalangin ngadto kanila nga samtang sila magkinabuhi sa matag adlaw. Ila kini bantayan ang mga pahimangno Ginoo aron nga mabatnan nila ang himsog nga panglawas ug
kadasig o kalipay sa pagkinabuhi nini nga kalibutan. Panalangin niyo sa Dios kauban kanako ang ako mga guest, Dr. Vanessa Santana and Dr. Lorraine Blanco nga pakiguban as the showcase their expertise as far as dental is concerned. Salamat o Dios nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo kinatanan ang magisalig gila ang mamadawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Once again, good evening sa ato mga kapaglaom. O karon nga panahon mao nang paghatag sa ato mga pagpanimbayang ato sa ato mga viewers nga nagasunod kanunay sa ato nga mga kini nga programa ang Heal Thy Lifestyle. I would like to request Doc Van sa imong mga greetings, kung na kay mga greetings nga imo i-greet karon. Yes, first of all, good evening, Pastor Doc. Good evening. Sa atong mga viewers, mga kapaglaom and ka-lifestyle watching us, wherever you are, good evening, good day, good morning. And sa amo ang mga kaigsuonan din ha sa Central Mindanao Mission and also mga kaigsuonan sa Kaulayanan SDA Church, hello. And also, ako ang family and akong husband kay murag na last time, so ako na po siyang i-last karon mas special. Wala na nalimtan, Pastor. Okay. Kana lang siya. Thank you so much, Doc Bano. And Doc Lorraine, na kay mga greetings. Yeah. Good evening, Pastor. Good Thank you evening. so much for having us here tonight. I am so glad that we are given this opportunity to share with you how to be aware of the illegal practitioners that are proliferating around us. Greetings to the Bukidnon chapter dentists. We are so glad to be representing you here tonight. And greetings also to the members of Grace Christian Baptist Church of Malaybalay City. Yeah. Imo i-greet po imong kuan ma'am, you're only. Wala na ako gigreet kay naamang good sila diha. So, salamat kayo, Doc Van and Doc Loreno. So, ako isa, i-greet ang atong mga viewers, kanunay nagasunod ni atong nga program, atong mga kaigsunan diya sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga City, diya sa Zamboanga Adventist Center, Sir and Ma'am Sabino, kauban kang Riv, o sa mga doctors diya nga members diya sa ZAC, no? O sa atong mga kaigsunan diya sa Western Mindanao Conference, sa atong mga Adventist Health professionals nga kanunay nagasunod ni ato nga program, and also there is a North Central Mindanao Conference, my home conference, o ako usab i-greet ang atong mga kaigsunan diya sa mga ka-lifestyle diya sa Northeastern Mindanao Mission, Caraga, and Surigao area. And of course, there's a Central Mindanao Mission headed by Pastor Porfirio Lagunday Jr., ang atong pinalanggang president, and his wife, Ma'am Glenn, o sa mga kabataan. Thank you so much for tuning in always sa ato nga programa diri sa Heal Thy Lifestyle. As we engage deeper into this topic, mga ka-lifestyle, let's keep in mind that in Proverbs chapter 18 verse 15, nagaingon, the heart of the prudent acquires knowledge, and the ear of the wise seeks knowledge. No, stay with us as we uncover the facts of to provide guidance for making informed decisions about dental care. So, mga kabaglaom, ka-lifestyle, as we go together, as we work together with our family and with God's help, let's strive to live well, feel great, here on Heal Thy Lifestyle. I know some of us maka-experience og pamaol or muscle pain, but we should never give up. Okay, today we will have our simple workout. So 16 seconds siya, mga ka-lifestyle. Dayon left una per me. Okay? Number 1 is walking. So position kanang walking lang, ingon ana. Okay, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sayon ra kaayo. Next,
Arm lift, high knee. So we will lift our arms, dayon high knee. Ingon ana siya, left gyapon una permi. Ana, ana. Left and right. Okay? So position in 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good job. Ang third nato nga routine is punch and step. So left gyapon una, 16 counts. Punch and step. Punch and step. Left gyapon una. So gets mga ka-lifestyle and mga viewers? Very good. So in position, in 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Punch. Punch. 5, 4, 3, 2, and 1. Very good. So sayon ra kayo no, punch and cover. Next is side to side. So ang side to side nato, left gihapon una, 16 counts. 1, 2. Anak ta. Okay? So gets left gihapon una mga ka-lifestyle. Position in 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Very good. Next is standing up bike. Unsa man ning standing up bike? So pwede ang atong hands ingon ana siya. Pwede pud ana, pwede pud inyong anaon. And ana siya 1, 2. So magkuan anang atong elbow and ang atong knee. Walga ingon anang ato ang hands or ang atong arms. Okay, hangak na gamay. But kaya pa, never give up. Sige, position. In 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thank you so much. So kato siya, workout to siya para sa ato ang abs, or if isa na kabuok, so ab. Pero daghan man, so abs siya. Next is ankle tap front. Unsa man ang ankle tap? Where's your ankle, everyone? Mo ni siyang atong ankle. So itap lang na siya nato. But this time left nga hand ang una, ana ta bali-bali. So ana ang first ha, left nga hands. Position in 3, 2, 1, and go. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good job, everyone. Next is ankle tap nga left. So, mo niya tong left. Itapon nato sa likod. Sa likod naman siya. Ana siya ha. So, 1 to 8 diri. Mag-switch dayon ta sa right. 1 to 8 na po diri. Okay, gets? Mga ka-lifestyle and viewers, position. Ana una. In 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Switch. 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, very simple workout. Next is arm raise, step in place. So, since maghangak-hangak naman gamay, padulong na po sa murag sayon-sayon. So, let's raise our arms. Dayon ang ato ang hands kanang depende ra freestyle basta kay mag-ingon ana ang ato ang arms up and down, up and down. So, up una, dayon down. Position in 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, and 5, 6,
7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. So, if you do have your waters, pwede mo makainom, pwede po mo trapo sa inyong singot. Last but not the least is square crab walk. So, man ang square crab walk? So, mag-squat ta, ingon ana, and mag-imagine ta nga na square sa ato ang in front. So, square, ana siya ha, ana. Work na square sa front, and ang mga edges sa square mo atong tumban. So, mura man crab ang walk. So, ingon ana ang crab. So, mag-ingon ana ta, ang atong hands, gay ingon ana. Ana siya, 1, 2, 3. Ana ha? So, gets everyone? Okay, position. And hands in 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. That was the last routine. Okay, thank you so much everyone sa inyong kanunay ng pagsubaybay sa ato ang programa. I know nga naay pamaol ang ato ang mga tuhod or muscles later on, but ang sa ganito, never give up. Thank you for being with us, and thank you sa inyong kanunay nga pagtanaw sa ato ang programa Fitness. Always remember, live well, feel great, heal thy lifestyle. Pressure, tension, burden, affliction, or stress, these are some triggers that cause a person to eat more or to eat less. Studies underscore a connection between tension, pressure, and appetite. But the connection varies from one person to another. Some people, when under pressure, ignore their hunger signs and refrain from eating, while other people turn into mindless eating. Take note, if you are under pressure, it does not only influence your appetite but slows down your metabolism too, resulting to obesity and other metabolic problems. If ever you are a person who mindlessly eats in times of pressure, tension, or stress, be ready to take this important action, and that is plan your meal. Studies concluded that meal planning is associated with a healthier diet and less obesity. Also associated with better adherence to dietary objectives, higher intakes of fruits, vegetables, fiber, folate, and vitamin A, and lower intakes of fat. Therefore, meal planning has been increasingly promoted as a strategy for improving dietary quality and preventing obesity. Through meal planning, balanced diet is achieved. And a balanced diet is rooted in the principles of moderation, variety, calorie control, proportion, adequacy, and nutrient density. In case of mindless eating, the feel to eat, the feel to snack, activated by tension, pressure, or stress, a well-balanced diet is recommended because foods available are healthy and would surely nourish the body. It takes wisdom to choose what is healthy and what is not. It takes determination and self-control to overcome the indulgence of mindless eating. This is Miss Laila reminding you,
For the Lord your God is gracious and compassionate. He will not turn His face from you if you return to Him. Be healthy. It's a wise choice. Once again, welcome back to Heal the Lifestyle. This is episode 7. So episode 7 na ta this year. And tonight, we're tackling a vital topic. Beware of illegal practices in dentistry. So as we dive in, ato hinumduman mga ka-lifestyle, the words of Albert Einstein, usa ka famous kayo nga tao, nagaingon siya, the measure of intelligence is the ability to change. It's our knowledge that empowers us to make informed decision. So, thank you so much for joining me. Kauban sa ako, karong gabi na, Dr. Van and Dr. Lorraine, as we discuss mga ka-lifestyle kung unsa ang mga nindot nga mga pamaagi aron nga mabatna nato ang maayo nga panglawas. So, first of all, siguro, I don't know kung kinsa ang angay mo tubag ni ini, no? What are some warnings, signs of illegal dental practices? Unsa man ang mga kanang mga warning o kanang mga signs nga dunay mga unsa may mga warning signs about illegal dental practices? Isa nga akong nakita, Pastor, is kanang mga walay mapakita nga credentials, legal credentials. Because as a legal dental practitioner, it is provided for in our RA 9484 that we are supposed to display in our receiving areas two very important documents. First is our diploma, and second is the certificate of registration, which is issued by the Professional Regulation Commission. Ug makuha lang na sa isa ka dental graduate once he passes the dental board exams. And I have a trivia to share with you. Abi nimo, Pastor, it's only the dental profession nga naay practical board exams. Amongst all the professions. So, dili ni siya dali-dali nga madawat nimo, Dr. Van, di ba? So, kana, walay mapakita nga credentials, legal dental credentials. Kana siya ma-credential niyo, Doc, sa dentistry, dili po na siya mapalit dito sa Quiapo, no? Siguro ang diploma. Diploma, but the COR. the certificate of registration from the PRC. Illegal nga mga tao nga mo kuan sila, gusto sila nga ma-identify as inaana nga mga doctors mo sila, ay mga credentials dito ra pangitaon, pero pasalamat mi nga imong gi-explain karong gabi una unsa gyud ang mga required nga mga kanang mga documents aron nga mahimo gyud sila, mailhan gyud sila nga mga legal gyud practitioners of dentistry. So, thank you so much. So, Doc Van, unsa pa imong madugang? I think ang kuan po there no is warning signs. So number 1 po, aside sa mga credentials nga na-mention, is the clinic itself should look sanitized. No, I think dili pod kaganahan mo adto og clinic nga kanang naiuban nga ga-practice man sa home, but they observe proper infection control, na sila proper nga mga materials, may mga instruments, and also, walay dentista, Pastor, nga ga suroy-suroy lang mag-adto nga. Paibot mo, mag-barker, bitaw. Isa yun na siya sa pinaka. Suroy-suroy? It's giving non-professional yun nga mga kuan. Yeah. Yoko. So, ako nadunggan mito mga ka-lifestyle nga, ang kaning dentistry, grabe gini siya kalisod. Na, doon ay uban nga dugay na kay take 1, take 2, take 3. Unya, I heard also nga, sa kingon ni Dr. Lorraine nga, kanang ginagi practical gid nga kuan examination after sa tanan murag kuan man siya gibahin-bahin man ninyong examination ay mga written siguro na siya oral na po siguro written and kanang practicum gyud murag imakit-an i-demo gyud ninyo kung unsa ang inyo nga buhaton ang uban di makapasar no. So salamat gid kayo sa inyo nga information nga inyong gihatag sa ato nga mga kapaglaom ug mga ka-lifestyle. Now mungutana ta kanang unsa man ang how can we verify a dentist qualification? Unsa man nato siguro na sigutan naman gamay pero siguro ma-elaborate pag ninyo pag-ayo unsa man ang kanang qualification of kanang
kuan bitaw nga dentist gyud kanang usay nga nani kanang Certified certified gyud nga licensed. dentist gyud. Certified license gyud. So ganyan nahatag nimo niyo ang kanang documents no kanang naka-graduate siya, diploma, then certificate. Sa gingon ni Doc Van kagania kanang mga clinic nato nga will sanitize gyud no kay doon na siguro nagpractice nga hugaw ra gyapon kaayo kay napasagdan kay ang ilang gibuhat isuri-suroy raman no mura og namaligyag bingka ba nga ngipon paayo mo ngipon diha paibot mo naatay kuan dinhi kanang barato ra kaya nga pangkural bitaw sa ngalan na Braces. Braces. Okay, mo man ay mga batanon di ba ganahan ka sila mga braces kay pag kita nimo sa kanang mga tao nga nag braces murag kayo niya, murag dato ni ba? Murag Social. Social siya, kana social. Pero gikan na dito siya sa kana bitang sinuroy-suroy bitaw. Unya ang metal, ang ginagamit nga mga materials is not kanang siguro wala na sanitize pag-ayo, madaot ra gyapon ta mga ka-lifestyle. So, what about the rest of seeking dental care from unlicensed providers? Kung muduol ta nila, unsa may risgo nga atong makuha kung na may mga legal nga mga dental practitioners na may mga doctors, unsa may atong makuha kung didto ta mo pili sa ilaha? Sa na-mention earlier ni Dr. Van regarding the sanitation of one's clinic, questionable gyud kaayo ang ilang sterilization nga gabuha. I don't know if they even sterilize. But then, kung kuan man good pastor, kung ikaw isa ka dentista, you will be using small instruments. Ug ato nang isulod sa baba sa pasyente. And once that happens, it gets in contact with our saliva. And there are even other procedures nga ang procedure would cause bleeding. So naay blood nga mogawas. So kaning saliva o dugo sa pasyente may contain microorganisms nga ga-produce og sakit. So kung walay sakto nga sterilization, if you go to an illegal dentist og walay limpyo-limpyo, walay sterilization sa instruments, dako kaayo nga a probability that the bacteria that contaminated your instruments will be transferred to the next patient. Wow. Or it could even contaminate the staff inside the clinic and the dentist himself or herself. So di ba kulba kaayo na nga magpasa-pasa ang sakit tungod lang sa wala na sterilized nga mga instruments. So muna siya no. So one of sa mga bantayan na nato mga ka-lifestyle nga katong giingon ni Doc Loreno nga kanang sanitize gyud. Ilabi na sa mga instrument kay isulod din sa atong baba mo delikado ang iyang first nga patient unsa pa to natoy bakterya ba ka unya kay wala na sanitize pag-ayo ang next patient mo'y mag-suffer. Kasi naabitaw ka ng TB, pastor, or HEPA, or HIV. Tapos, wala ni mo gitarong og sterilize ang instrument, tapos nag-add to sa lain. So, kana siya, is very grabe nga risk na siya. And aside, ana, sa mga infectious nga mga diseases, what if nagpataka-taka lang to og ibot ang illegal nga practitioner, tapos naggrabe nga bleeding? So, maunsa man ang patient, basin makuyapan or worse comes to worse, mga inana nga mga complications. No? Pastila no, kuyaw giday gyapon, no? So bantayanan ginato ng mga illegal practices gyud. So kamo mga ka-lifestyle diya ay magpataka basig na manuroy sa inyo diya manuktog nga ayo. Dentist ko basig na ay magpaibot sa inyo diha. Libre marpil or kana pod pastor, daghan kayo na sa baryo kanang manok magsukod-sukod bitaw og marpil. Tapos murag instant ba? Pag sukod karon 5 minutes later na dayon. Nanay gasunod nga marpil. Na din marpil tas ang katong gisukod niya iyan na pud ipansak dito sa lain unya. So ma-imagine nato ang Grabe no ang pagka-unsanitized no. So importante ang hygiene common kayo na siya nga mahitabo mo na nga unsay likay nato ni siya nga bantayan nato nga unsay posible nga balatian like sa gisutan ni Doc Van nga say for example, ang first nga patient na siya TB. TB. TB naman natong TB. No, nya na siya unsa pa diya nga mga balatian mo transfer sa imuha mo na pinakakulba mga kapaglaom o ka-lifestyle. So can you name some common illegal
dental practices. Unsa man ang common gyud nga illegal practices nga ato na nabantayan, naobserbahan kay kamo nga kay balo na mo ani nga kay kamo mo gud ang nagpractice og legally, makabantay mo unsa na siya ang mga common nga mga illegal nga mga practices. So commonly sa mga batanon, as you've mentioned a while ago, kaning DIY braces, daghan kaayo. Just last year, Pastor, sa even within sa campus sa MVC, na-admin na apprehended to. Kay wala siya, and mo po niya problem, Pastor, and why we do kanang mga campaign, because daghan ang wala kahibaw, nga illegal day lang ginabuhat, because ignorance of the law. Ana, yes, exactly. So, wala siya kahibaw nga illegal day ito, but kapamaligya siya og DIY braces. So, mo na pinaka-common sa mga batanon. And there's also a trend karon kaning veneers. So, mapalit sa Lazada, kaning mga murag ipilit lang bitaw. Yes, clip-on. So, mura siya og Apo din ano? nail art, nahimo na siyang teeth art, ikuan na siya dito. Isa na sa mga common nga mga trends karon. Yeah, mahal man na siya ang veneer, di ba? Sa, ang original sa good. legal. Legal, mahal siya. Kay Medyo- daghan man siya og mga processes Oo. and mga materials nga involved, but when it comes sa kaning mga illegal, so pila ra gud ng shoe glue, di ba? Or unsa pa na ilahang papilit. Oo. So muna siya doon ato namatigdan so mga ka-lifestyle dili gyud na di kita magkuan kay mga illegal na siya nga mga practices nga wa ta kay balo nga makadaot diyan na sa inyo ha. O, ang figure nimo madaot in the long run, no? So ato gini siya nga bantayan. So how can we report suspicious dental practices? Unsa man nato nga kani sila nga mga dental illegal practitioners masumpo ni siya. Unsa may atong buhaton, Doc? Una, sir, we have to verify first kung tinuod ba gyud nga legal or illegal ang dental practice. So, ang PRC na siya'y website. It's www.prc.gov.ph. So, if you want to see kung ang imong gaadtuan nga dentista legitimate ba gyud na siya, pwede nato i-search ang ilanganan diha sa website sa PRC. Yeah, kay naaman natanan ang mga ngalan sa mga dentist, no? Pero dapat may balansan nimo kanaay uban nga, especially sa mga babae, ang ilang maiden name ang ilang gagamiton. So dapat may balan gyud nimo ang complete name sa person to verify. Also, ang atong mga kung nasigurado na gyud ka nga illegal practitioner gyud siya, ang atong mga kapulisan are very ready to help. Sa Bukidnon, daghan namin nga dakpan. Sikop, murag Yes, with the raid na, help gibang of raid. the NBI and the CIDG. And we did kanang entrapment operations. During sa ilang practice. Yes. Usahay mag-feed me og patient para ma-entrap. Oo. So, inana na yung pagdakop sa mga illegal ng mga practitioners, no? So, pangkuyhawan na ang mga kanana kay namay mga balaod na, no? So, muna'y mga i-report yun nato kung doon na tayo mga nahibalaan mga ka-lifestyle nga murag duda ko anida, murag di man ni doktor gyud nga tarong. So, ato na silang i-report aron nga masumpo na sila mga ka-lifestyle kay wa man ta kay balo basin ang inyong anak, inyong igsuon, inyong mga higala, members family, mabiktima ani, no? So, kung doon na mo naibalaan, kinana report nato ngadto sa kuan gyud kanang sakto gyud nga mga tao nga naga-govern labi na sa mga grupo nini mga dentist gyud nga mga legal gyud practitioners. So, unsa man ang kanang consequence nga ilang madawat, Doc, when mahibalaan sila nga they are kanang nagapractice og substandard dental care. Unsa may ilang mahitabo sa ila kung say for example imong gisulti ka ganiha nga kanang labi na sa Bukidnon kung may balaan dia plantingan na og kanang patient dia unya once nga naggitrabaho niya moadha din ang mga pulis mag-read dito unsa man ang mga possible nga consequence niadtong nagapractice og substandard dental care. Oh, so kung madakpan ang isa ka illegal practitioner, Pastor, so ang mahitabo ana sa ila kung if they are proven nga they really practiced illegally o they will be convicted,
they will be fined at least 200,000 pesos in the minimum and not more than 500,000 pesos. Or they will be imprisoned for 2 years plus 1 day Okay. and not more than 5 years. Or it can be both. They will be fined and imprisoned at the same time depending on the discretion of the judge. Okay. So, kuyaw din kanang mag-practice ta og di nato mao nga profession kay gusto lang kita magakwarta. Murag siya na og murag mga scammer gihapon ni siya nga dili nimo profession unya nagpractice ka niya na kay gusto lang ka magkwarta, nangilad ka sa mga tao nga you are a doctor o dentist ka pero wala day kay credentials, so imo rang gideceive ang mga tao. So mao na siya ingon ni Dr. Roren kaganiha nga kuan yon gyud imprisonment gyud ang resulta ninyo plus fine pa gyud nga 200,000 ang inyong kita bitaw nga kamo mga illegal nga mga practitioners, kulang ra gyud sa inyong kuan kanang sa fine sa inyong kuan kung madakpan mo nya mapriso pa kita no, ang mag-suffer ang inyong family. So let's be aware usab sa ato mga viewers, sa ato mga ka-lifestyle nga kung doon natin ibawa ni singasama nini nga mga practices, ayaw nato sila i-tolerate kay basin makasala sila wa ta kay bawo nga ato pa mga members sa ato family maoy biktima. So how can we ensure our safety when seeking dental care? Unsa man nato pag sigurado gyud Doc Van nga kanang pag-anha nato diya kuan gyud kanang safe gyud ta. Okay, so number 1, Pastor, you have to know kung license gyud ni ang imuhang giadtuan nga dentista. So tanaw nimo dito sa karatula no. Nga naa ba to yan diploma dito, iyahang certificate of registration, and kani man kung mag-adto ta og dentista, Pastor, and very common argument nganong ang mga tao dili mo adtog dentista kay mag-ingon nga mahal man go Dok. So dito lang mi sa among silingan or ana bitaw. So actually ang inyong ginabayaran ana sa dentista is not just nga nangibot sila but also the knowledge on how to ibot safely, how to perform procedures safely, nga safe ang patient ana siya. So mauna siya no nga kanang sa ganito ang kuan ato, Pastor? Sorry. Nawala ko sa akong line of thoughts. Unsa may consequence lugar o kanang bitang mga unsa may safety nato kung moadto kita sa kuan kanang moadto kita sa mga legal gyud nga mga dentist. Yeah, so if isa po day, Pastor, is if naay something nga wrong ma-happen or naay complication, naamoy ang patient, yes, naay gukod ang patient. Tama, no? Okay, kung suroy-suroy lang or unsa, wala man kayo mag-gukod kay illegal naman to daan. Illegal naman to daan. So ikaw pa ang makasabaan basin sa police or unsa pa. So, mga kabaglaom, siguruhon yun nato nga pag-ato nato dentist, pag-ato nato klinika nila, naman na sila yung mga kanang karatula ba daan sa gawas or kanya nga nagkuan sila ngalan, nag-signify sila ngalan na siya nya kamana sa DMD no, DMD unya na say kasagaran license number no, so mga contact number tan-awon gyud ninyo kay wata kay balo kun unsay mahitabo sa inyo after mo gi for example gi cleaningan o baka gi pastahan o baka gi root canal unsa pa diya nga mga procedure nga nang gikuan mo pag-adto niyo sa dentist pag uli niyo sa balay basin dunay nahitabo sa inyo naagi kay mabalikan ngano man kuan man to professional man to sila nga mga doctors. So muna siya ang advantage kung moadto ta sa mga kanag yung mga klinika nga doon nagyoy capacity or doon nagyoy sila mga kanang kanabitang kapasidad nga mo practice sa ilang kanang ilang pagka-doktor, no? So kung maadto mo gutam siguro manigurot ang mga kanang mangyawat mo sa Cebuano mangyawat nanda kay barato, no? Dinira ta sa suroy pero wata kay balo madao ta atong ngipon. Dili ma-prioritize ang safety sa patient. Dili ma-prioritize. So, what role do regulatory bodies plays in preventing illegal practices? Unsa may nabantay mga kanang regulatory kanang rules sa ato balaod sa Pilipinas, ibadok no? Unsa may sila ba ang mogukod or ang tao unsa may
kung panalitan natay mga kanang mga kuan kanang mga reklamo muadto ta sila hanaban na sila yung mga opisina like maduulan nato nga mo imugukod sa dentist. We are talking about the illegal dental practitioners, Yeah. right? So, as I've mentioned earlier, kung naakay complaints, you can go to the police. The NBI and the CIDG are ready to help us. Pero ang number one nga regulatory body with regards sa legal nga dental practice is the PRC. PRC. So, I've also mentioned ang kadtong ilang website where we can search kung naabagyud ang ngalan atong tao nga nag-perform sa imo or wala. And if we gather all those evidences against that person, then pwede na ta magtugan sa ila sa mga kapulisan. Okay, doon mo ko'y panahon nga siguro pag adto nimo sa clinic, unya pag uli nimo na humana ang mga procedures nga imong gusto nimo mabuhat, no? Pag uli nimo sa balay, lahi man imong gibati nalipong maka or sabaka nang nalipong baka kay Nag-bleeding. pag-ibot sa imo nag-bleeding baka nag-bleeding unya. Pagbalik nimo kay wa naman dito. So, wa ta kabalo. Salamat kayo Dok nga imo gyud gi inform ang ato mga ka-lifestyle kung asa sila padulong. So PRC o informing our policemen sa atong kuan ba sa mga CIDG nga mo NBI mo imugukod na atong mga tawhana. So it's proper gyud mga ka-lifestyle nga didto gyud ta mo adto sa mga legal practitioners aron nga dili ta maglisod kung mahitabo na siya sa atwa. So can you explain Doc the importance of proper infection control in dentistry? Unsa may kanang proper gyud nga infection control? Kanang naa ba na sa unsa may requirements kanang magpatayo ka og dental clinic? Unsa man nga kanang requirements nga kanang ayha na ka maka-practice o ayha na ka at least maka-practice ka nga nabay proper gyud nga regulatory o mga tao nga standard nga mo inspection dito nga okay pwede na ka maka-operate. I think currently, Doc, ang DOH, they are also making kaning mga regulations. Ana. Kay haron po, dali po, ma-regulate ni nga mga butang. But, the importance yun of infection control, especially kung gabuhat ka og surgery, anything nga nag-involve og dugo, no? Dapat ang imuhang material, imong instruments, sakto siya pagka-sterilized. So, we do autoclave. So, na high heat, tapos taas po iyang pressure para mapatay yun to sigurado ang mga germs. Oh, and sa mga butang po nga, like natandog sa saliva, so we also do proper kanang infection nga control, disinfection, sterilization. Kaya again, dili ta ganahan no nga mapasa-pasa ni nga mga infectious diseases from one patient to the other or from the patient padung sa operator, sa dentist, or sa staff. So, mo na siya nga, important yun gaya ang infection control. And in that note, Pod Pastor, I think na-discuss ninyo previously episode on the kaning sa pathway karon sa DOH and dental missions. Yes, dental missions. Nga, di ba sa unang panahon, ibot-ibot man jud. Allow ra kayo nga, gi-allow na nga, pwede ra bisag kinsa atong o asa napita bisag 500 ka buok ibtan in every day. Asa karon gina-regulate na siya because of the rise sa mga infectious nga diseases, no? So mo po na siya gilikayan karon sa atong mga kay say magon sanay ka nang maapektuhan ang atong credentials like medical missions nga pataka rag ibot nito unya dili na ma-follow up kay like one day ra mo adto ang dental mission tapos mo pack up mo go somewhere. What if magka-complication to ang patient? Now I understand nga nganong ang kanang Philippine Dental Association naghimo gyud og regulation sama ni ana kay gusto ma-preserve gyud ang kanabitang sa atong sa inyong association, no? In partnership jud na siya with DOH and PDA kay mo man yung mga major nga mga agencies para ani nga mga regulations. So sa una kabantay ko sa una nga mga medical mission daghan kay galing niya dan kayo no pero karon
gi-regulate na nila kay kinahanglan mo ato kita sa proper gyud nga kuan place or sa mga doctors gyud nga diin ma-address ang ato nga problema sa ato nga ngipon, no? Kay og diha ra gud sa mga medical mission kung ibuton ibutra way may pasta diha, no? So Maka idea pod, I think, Pastor, ang mga gatan-aw nga, ay, ingon anaon din na og ibot. So, marag makalid siya ba o kanapit ang cycle, makitaan sa, inanaon din nag-ibot. So, basin ilang buhaton niya. sayo naman di kayo. Oh, sayo naman tayo kayo. Ilang buhaton niya sa ilang silingan, betong i-pliers. May nanapit ako. So, it creates, masaba siya, toxic nga. Lagi, no? Yes. So, usay paglantaw nila, oy, sayo na arani, oy, buhaton niya ako. Di na ako dala kong anak doon sa dentist. Pwede naman di ako di ay. Pero ang gigamit nga, kuhan kay pliers. Pliers sa sakyanan. Pliers sa sakyanan. Bisan asa na ito gigamit. Pag ibot ito, na-infect na din ang mata, no? So, muna siyang, kinahanglan yun ang kanang regulatory yun, munang regulation yun, proper kanang sa mga illegal practices. So, finally, how can we promote awareness? Karon kay kuan magyud oral health awareness or month, no? So about the dangers of illegal practices kay kuan man karon kanang oral health month man this February. Unsaon man nato, unsa may inyo masulti ngadto sa ato mga viewers sa diha sa TV, sa ato mga Facebook, sa YouTube, unsa man ang ato mga pahimangno sa ila about illegal dangers of illegal practices? Doc Luting. So, na-discuss na nato earlier kung unsa ang mga possible nga risgo kung mag-adto mo sa mga illegal nga practitioners. Isa na ako nga i-add, ana, Pastor, is ang dentist has been educated 6 long years to become a full-fledged dentist. 6 years? 6 years. Kaning mga illegal practitioners, ang uban ani gitrain lang gikan sa lulo, gitrain ang anak, then ang papa gitrain ang another anak, and it is passed on from generation to generation. Gakahimo na nilang family business. Yeah. Ang uban nga illegal practitioners were former dental assistants nga naka-observe sila kung giunsa sa dentista. Assistant ra ang trabaho. Yes. Dayon kay naghawa na siya sa iyang trabaho, nagdentista na sad siya. Why license? Walay license. Ang uban, dental student sa una, nag-undang, wala na nagpadayon, nag-dentist, nag-illegal practice gihapon. Others, Pastor, kadtong nagkahuman, pero wala nakakuha og lisensya. Wala ka-board exam. Ka-practice gihapon. Ka-practice gihapon. Naasay another kind of illegal practice, Pastor, kanang mga dentista nga naay clinic, ga-employ sila og mga dental graduates nga walay license. Oh, That is abetting an illegal practice. That is also an illegal practice. Daghan na day sa bentayan no sa practice no? Daghan kaayo forms of illegal practice of dentistry. Ang atong hunahuna kay kana lang gasuroy-suroy. Pero actually, even in big nga mga clinics, naa di ay gihapoy illegal nga practice. Pero okay ra ba na siya, Doc Van and Doc Loreno? Ano bitang ikaw nga nakamagkakwarta, nagpatukod kag clinic, unya tungod kay di ka kanang license, mukuha ra ka og kuan kanang mga license gadi mo operate sa imong murag Bali, ikaw lang ang mo finance, Pastor. Tapos mo hire ka og license nga dentist. As long as na ay licensed dentist, Pastor, okay raman siya. Kay financer raman ikaw siya. nga dentist po ka pero wa kay license, pwede po ka mag-sideline dili pwede. Really, it's very against the law yun na siya. So mura atong klarohon gyud yung mga ka-lifestyle no nga dili pwede nga naikauban nimo nga license unya ikaw pud mag-practice po ka, so dili pwede din na siya mga ka-lifestyle. So salamat kay kayo sa inyong mga entertainment and sa inyong pag-inform sa atong mga viewers karon about sa kung unsa ang makuha nato kung dunay ilabi na sa mga illegal mga practices sa dental care kay daghan na kay na siya karon, nahimo na siyang rampant nga magsuroy-suroy matag karon gunya, and
Wata kay balo nga siya makadaot na siya sa ato family, no, sa atong health. So as it says in Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom in the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding. Let's stay informed and vigilant to safeguard our health. So kinahanglan ato gid bantayan ang ato nga mga kada bitang kaugalingon nga dili ta mailad kay pertindaghanan na gid kayo ang mangilad karon. Kung pwede kuhaon na tong balay makuha pa gyud. So daghan kayo nga form of deceptions karong mga panahon na it is the work of Satan mga ka-lifestyle. So Doc Van, unsay mga takeaways sa ato nga program karon nga gabi? Yes, ako alang gyud gin na encourage ang ato ang mga viewers, mga ka-lifestyles, no? You go to a licensed nga dentist because again, you are not paying licensed dentist kay mahal kayo siya ana. You're paying for your safety, also sa knowledge sa dentist nga nagadu sa procedure sa inyo ha. And again, for those nga nakahibaw nga naday ga practice illegally, no? I-report siya. Kung wala nakahibaw, naatay ginatawag nga RA 9484, ato ana siyang basahon, no? Again, ignorance of the law, excuses no one. So at least karon napahat na mo ni nga knowledge sa inyo ha. Thank you so much. Thank you so much, Doc Van, Doc Lorraine, sa imong takeaways. So, we have discussed tonight kung unsa ang legal ug unsa ang illegal nga practice sa dentistry. So, I hope nga you were able to learn something from what we discussed tonight. And I encourage everyone to let us do what is right. And what is the right thing to do? Go to a legal dental practitioner. Do not patronize illegal practitioners. Ug sama sa ingon ni Dr. Van, kung naay inyong kailang nga buhat og illegal nga practice, atong i-report. Kung wala mo, hadlok mo mag-adto diretso sa pulis, na ay mga local chapter sa Philippine Dental Association kada lugar. Go to the Municipal Health Office. Pangutana mo dito kung kinsa ang mga officers sa local chapter sa PDA ug sila willing kaayo nga mag-assist sa inyo para mapasakaan og sumbong kaning mga illegal practitioners. According to the Bible, he who knows what is right and doeth it not, to him that is sin. So I encourage everyone, let us all do right. Okay. Thank you. Thank you so much to both of you, Doc Lorraine and Doc Van, for having sa atong program karon nga gabi. So I hope nga mga ka-lifestyle na bless mo sa inyong nadungog karon nga gabi sa atong mga guests nga nakikuban kanato all the way from Bukidnon. Kaya kaning atong mga guests is kananggikan ni sila sa Bukidnon chapter, ang Philippine Dental Association Bukidnon chapter. So we're so happy nga nakikuban sila sa tuwa and gives us information kung unsa ang atong buhaton, angay buhaton, labi na kung as far as kanang mga illegal mga practices is concerned. So until next time, stay healthy and keep smiling. So tapusod kining ato nga episode karon nga gabi with a prayer. Magampo ta. Diyos nga labing gamhanan nga naga sa trono sa kalangitan, ninintak na sa kagabiyon, salamat o Diyos sa kagiyunan nga manggihata kanamo nga nakapadayon kami nini nga programa sa Heal Thy Lifestyle. Salamat usab po Diyos nga ikaw nagapadala sa mga guests nga nagapag-iuban kanamo karong gabiuna, Dr. Van Santa Ana and Dr. Lorraine Blanco nga maoy saysay o Diyos unsa ang amo buhaton aron mabatnan namo o Diyos ang sakto nga ma-address ang tanan nga problema as far as sa amo nga dental problems. Ginoo, naghangyo ako nga ang imong grasya o kaloy imong ibubong atos matagusa nga kini nga mga information nga amo na bat-bat karon nga gabi mahimong panalangin ngadto sa amo mga viewers nga kini o Diyos, mahimong panalangin usab ngadto kanila. Salamat o Diyos nga ikaw nagapanalangin sa kinatibuk-an sa amo panimalay, samtang kami magapaabot sa dulo na nimo nga pagparehag, mabatna namo ang kalinaw, mabatna namo ang kalipay ug kadasig labos nan sa among pagtuo diha kanimo. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pagampo, kining tanan amo gisalig ilaw mang madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga ka-lifestyle,
Please remember, ato hinumduman that it is essential to recognize the significant risk associated with seeking dental care from unlicensed and unethical providers. Ato ginasinhinumduman kay kita ra gihapoy mag-suffer mga ka-lifestyle. Illegal practices can lead to severe health consequences including infection and long-term damage, no, sa atong mga ngipon. So let's continue to support our dental champions, ang mga advocate, Doc Van, Doc Lorraine, muna sila ang ato mga dental champions and dental advocates for a healthier community. We'll see you next time, mga ka-lifestyle, as healthy as ever as we continue to live well and feel great here on Heal Thy Lifestyle. Okay.